So yun mga ka-Lotus, welcome back sa ating channel, The Lotus TV. So yun, may share lang kami tungkol dito sa topic kasi namin, kasi parang nagbago kami ng topic. Topic natin ay lumapit tayo sa Diyos. Tayo po ay makinig at bumasa. So yun, pakibasa, Bro Michael. Dito sa Hebreo chapter 10, verse 19 hanggang 24. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya na makakapasok sa dakong kabanalan. Dahil sa kamatayan ni Jesus, binuksan niya para sa atin ang isang pago at buhay, na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing alalaong. Bagay na ikanyang katawan, tayo'y may isang dakilang saserdote na namahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat malinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng darisay na tubig ang ating katawan. Magpapakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alilangan sapagkat tapat ang pangako sa atin. So, sabi sa Biblia, tapat ang pangako sa atin ng Diyos. At sabi dito sa Biblia, lumapit tayong may malinis na puso at budhi. Di ba? Lahat tayo, alam naman natin na tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala, walang accepted sa atin. Lahat naman tayo may pagkukulang sa ating sarili. Oo, alam naman natin na tao tayo, may kulang sa sarili. Pero hindi yun dahilan kung bakit gagawa tayo ng mga mali. Na ipagpatuloy yung mga maling gawain. So, mga kapatid, sabi dito sa Hebreo chapter 10 ay lumapit tayo sa Diyos sapagkat nasa Kanya ang mga pangako sa atin. Sabi ng Diyos sa atin, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Hindi niya tayo pagkukulangin. So mga kapatid, nasa Biblia po yun. So mga kalutis, basa-basa po ng Biblia at wag po magkalimutan mag-praise the Lord. So kami pong dalawa ay kaanib sa born again at kami po ay gusto maglingkod sa Diyos. Sa Christian, gusto lang namin na tulad namin, may relasyon na kami sa Diyos. Mga hindi pa nakakilala kay Jesus, basta lang kayo ng Bible dito. Ay Tama. So mga bro at sis, sana maunawaan niyo po. Ito po ay sa inyong kinabukasan, sa inyong pamilya. So may magandang resulta po. Hindi po kayo lugi kung tayo magbabasa ng Biblia. Kung ilalaan lang natin yung oras natin sa Diyos, magbubunga tayo eh. Lalaganap yun eh. Sasagana yung kinabukasan natin kung tama ang ating tinatahak. So mga kapatid, naway huwag niyo pong ipasama ang aming sinasabi. Ito po ay aming pahay. Yes. So, meron pa kami share dito. Sabi sa awit ko natin, 190 verse 81. Panginoon, kay tagal kong naghintay ng pagligtas. Lubos akong nagtiwala sa bigay mo, pangungusap. Dahilan sa paghihintay, Lumalang. Nayaring tingin. Ang tanong ko ngayon ito, kailan mo aaluin? So, sabi sa verse na to, kailangan talaga natin kumbaga manalangin. Sabi dito,
dalangin upang iligtas. Sa tingin mo, ano yung dalangin upang maligtas? Masasabi ko lang dun kailangan natin magtiwala sa Diyos. Kailangan natin i-create yung paniniwala na totoo ang Diyos sa buhay natin. Yun nga po, kailangan talaga ng panalangin. Totoo mga kapatid, na kailangan natin ng panalangin sa buhay natin. Kailangan natin panalangin yung mahal sa buhay natin. Di ba? Hindi mo ba kayo nakakalata sa ginawa ng Diyos? Lahat ng bagay sa mundo ay nagmumula sa Kanya. Ang salita ay Diyos. So mga kapatid, nga po, kailangan talaga natin magtiwala sa Diyos. Kailangan natin magtiis. Sabi nga na sa Biblia, kung sino man ang magtitiis sa dulo, ay siyang maliligtas. So, kailangan talaga natin gawin ang part na yun. Kasi isa tayo pagkakaisa na sa Diyos. So, sabi dito sa awit 66, verse 7, O Diyos, pagpalain mo kami kahabagan, kami Panginoon iyong kaawan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Yan. Maawit. Ano yan? Maawit kami para sa talento namin. Parang gano'n. Tapos, maawit kami dahil mahal namin yung Panginoon. Hindi kami maawit para pasikat lamang. Diba? Kumbaga, sinasapuso namin na mahal namin ng Diyos. Sana mga talento nyo, gawin natin para sa Diyos. Yung awit natin o talento, sama natin ng Diyos dahil para tulungan tayo sa ating talento. Diba? Sa tingin mo, bakit kaya awit ng pasasalamat to? So, sabi nga dito sa awit ng pagpapasalamat, O Diyos, pagpalain kami, kabagan, kami Panginoon iyong kaawaan, upang nasa daigdig mabatid ng lahat ng iyong kalooban at pagliligtas. So, inulit ko lang po yung sinabi ni ay yung binasa ni Rolindo. So, nga po, sabi po yung sa Biblia, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan. Diba? Ang tao nga. Tulad po sinabi na kasama talaga natin Panginoon dahil may kaawaan ng Diyos sa atin. Yung sinabi sa Biblia, parang nakuha niya yung point ko yung kanina. Kumbaga, tutulungan tayo sa mga talento natin. Kumbaga, may kaawaan ng Diyos sa gawin natin. Kaya tama nga na kailangan natin ng Diyos. Kung wala ito sa buhay natin, talagang wala tayong lugar. Wala tayong lugar sa mga bagay. Tulad natin ngayon, may karapatan tayong magsalita. Tanong mo nga sa sarili mo kung ba't ka pa nabubuhay ngayon. Tanong mo nga sa sarili mo na ikaw ba ay pinababayaan ng Diyos sa buhay natin? Ikaw ba ay binaliwala ng Diyos? Hindi tutuwing kapatid. Sabi sa Biblia, hindi ka niya pababayaan, hindi iiwan, hindi ka niya tatalikuran man. Sabi ng Diyos yan sa Biblia eh. Oo, totoo yan mga kapatid. So, ito po ang aming mga shinare namin sa inyo dahil ang Diyos ay mabuti kahit masama ka, kahit sino ka man, mahal ka ng Diyos. Oo, may pagkakataon para magbago ang lahat ng tao. Habang may pagkakataon pa, ngayon, magbago dahil hindi ka mawawala ng pag-asa. Dahil may mga milagro nandyan sa inyo.
yung nagpe-pray ka tapos walang nangyayari. May point naman naman nagawa mo yun. Kumbaga, naranasan mo na yun gano'n. Nagpe-pray ka tapos walang nangyayari. Oo, syempre naranasan ko na yun. Yung pray ako ng pray. Eh, yung pala, sa kalooban ng Diyos, hindi niya gusto mangyari kasi alam niya mapapahamak ang buhay ko. Mapapahamak yung future ko sa buhay. Oo, tulad na lang kunwari, gusto ko magka-cellphone. Hindi pa oras, hindi pa pagkakataon. Dahil doon, hindi pa tayo para magkaroon ng cellphone. Siyempre, bata pa ako. O, diba, halimbawa, bata ka pa, magtatrabaho na. Diba, parang mali. Mali, diba? Hindi pa kaya nakatawan ng bata eh. Magtatrabaho. Kaya nga, hindi pwede magtrabaho 17 below yung bata eh. Hanggang 18 lang pwede magtrabaho. So, yung mga kalodis, may tips tayo para mag-grow pa tayo. Yan. Ano ba yung tips ng number 1 para mag-grow tayo? Mag-grow tayo ay kailangan natin ng practice. Kailangan na practice ng gawa. Kailangan talaga natin i-grow up ang ating sarili para sunod na laban. At ibig ko sabihin, bakbakan sa sunod na pinabukasan. So, kailangan natin ng knowledge. Ipag-pray po natin ang ating sarili para ma-depensahan ng ating sarili mula sa kaaway. Yes. At number 2, So, dapat nasa tamang tao tayo. Dahil, dapat nasa tamang tao tayo dahil sila yung bibigyan mo ng, parang bibigyan mo siya ng pagbabago sa sarili para makakilala sa Diyos. Oo nga, tama nga kapatid. Diba? Halimbawa, meron kong kaibigan na-influensyahan ka na uminom, nakasama ka dahil kabigo mo sila. Dahil doon, natuto ka uminom. Diba? Kaya sabi nga nila doon, nasa tamang tao. Diba? Sabi nga dapat nasa tamang tao tayo. Parang yung parang sa science. Sa tamang kaibigan. Kunyari, dapat, kumbaga sa isang sangkap ng kape, dapat kumbaga parang kailangan ng sugar. Yung mga gano'n, nasa tamang tao tayo. Dapat kasama natin yung perfect. Sige. So, yung mga kalupis, maraming salamat po sa inyong panonood. So, yun, tuloy-tuloy lang ang good vibes. Peace, hashtag, like, And share. At huwag kakalimutan mag-subscribe. So, yung mga kapatid, outro, pasok! Pasok!